Genesis chapter 34. Isang araw, binisita ni Dina ang ilang babaeng taga-Kanaan. Si Dina ay anak na babae, nina Leah at Jacob. Nakita siya ni Shechem, anak ni Hamor na isang Hivite at leader ng lugar na yon. Hinila ni Shechem si Dina at saka ni Rape. Pero nahulog ang loob ni Shechem kay Dina. Na-inlove siya sa dalaga. Kaya sinuyo niya ito. Kaya sabi niya sa tatay niyang si Hamor, "Gawan niyo ng paraan para maging asawa ko ang dalagang ito." Nabalitaan ni Jacob na pinagsamantalahan ang anak niyang si Dina. Kaso, nasa bukid pa nun ang mga anak niyang lalaki at nag-aalaga ng mga baka nila. Kaya wala siyang nagawa hanggang sa makauwi ang mga ito. Pumunta kay Jacob ang tatay ni Shechem na si Hamor para kausapin siya. Sakto. Dumating na rin ang mga anak niya galing sa bukid. Tung marinig nila yung pangyayari, sobrang sama ng loob nila at galit na galit sila. Kasi grabing insulto sa Israel ang pangre-rape ni Shechem sa anak ni Jacob. Hindi dapat ginagawa ang ganung bagay. Sabi ni Hamor sa kanila, "Gustong gusto ng anak kong si Shechem ang anak mo. Please, ipakasal mo ang anak mo sa anak ko. Magkasundo tayo. Ipakasal niyo sa amin ang mga anak niyong babae at pwede niyo rin pakasalan yung mga anak naming babae. Pwede kayong tumira dito sa amin. Welcome kayo sa lugar na ito. Pwede kayong pumunta at magstay kung saan niyo gusto at magkaroon ng sarili niyong property." Sinabi rin ni Shechem sa tatay at sa mga kapatid ni Dina, "Pumayag na kayo. Kahit anong gusto niyo, ibibigay ko. Sabihin niyo kung magkano ang dapat naming ibigay at kung anong regalo ang gusto nyo para maging asawa ko siya. Ibibigay ko kung anong hingin nyo. Basta, ipakasal nyo sa akin ang dalaga nyo." Inutakan ng mga anak ni Jacob ang mag-amang Shechem at Hamor. Kasi, pinagsamantalahan ni Shechem ang kapatid nilang si Dina. Sabi ng magkakapatid, "Hindi namin pwedeng ipakasal ang kapatid namin sa lalaking hindi tuli. Kahihiyan yun para sa amin. Papayag lang kami sa isang kondisyon. Dapat maging kagaya namin kayo at magpatuli ang lahat ng mga lalaki sa inyo. Saka pa lang kami papayag na maikasal ang mga anak natin. Tapos, titira kami kasama nyo at magiging isang bayan tayo. Pero kung ayaw nyo sa kondisyon namin at ayaw nyo magpatuli, kukunin namin ang dalaga namin at aalis na kami." Naging okay naman kina Hamor at Shechem yung sinabi nila. Kaya sinunod agad ng binata ang gusto nila kasi in love siya sa anak ni Jacob. Si Shechem, ang pinakaginagalang sa buong pamilya niya. Pumunta ang magamang Hamor at Shechem sa city gate at sinabi sa mga kababayan nila, "Mabait sa atin ang mga taong ito. Hayaan natin silang tumira sa lugar natin at pumunta kung saan nila gusto. Malaki naman ang lupain para sa ating lahat. Pakasalan natin ang mga anak nilang babae at ipakasal din natin sa kanila ang mga anak natin. Pero papayag lang silang tumira dito at maging isang bayan kasama natin sa isang kondisyon. Dapat magpatuli ang lahat ng lalaki sa atin, kagaya nila. Magiging atin din naman yung mga baka, mga property at lahat ng mga hayop nila, hindi ba? Kung papayag tayo, dito na sila titira sa atin." So, pumayag na ang lahat ng nasa city gate sa sinabi ni Hamor at Shechem. Tapos, tinuli ang lahat ng lalaking nandun. After 3 days, nung mahapdi na ang mga sugat ng mga tinuli, pumunta sa city ang dalawang anak ni Jacob na sina Simeon at Levi sa mga kuya ni Dina. Dala nila sa city ang mga espada nila pero hindi sila nagpahalata. Tapos, pinatay nila ang lahat ng mga lalaki. Pinatay din nila si Hamor at ang anak niyang si Shechem. Tapos, kinuha si Dina sa bahay ni Shechem at saka umalis. After ng pagpatay, kinuha naman ng iba pang mga anak ni Jacob ang mga ari-arian sa city para gumanti sa kahihiyang ginawa sa kapatid nila. Kinuha nila yung mga tupa, mga baka, mga donkey at lahat ng nandun sa city at sa mga bukid. Kinuha nila ang lahat ng kayamanang nandun, pati lahat ng nasa mga bahay. Ginawa naman nilang bihag ang mga babae at mga bata. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, "Binigyan niyo ako ng sakit ng ulo.
Magagalit na sa akin ang lahat ng nakatira ditong Canaanites at Perizzites. Pag nagkampi-kampi ang lahat ng mga yan at umatake, patay tayong lahat. Buong pamilya natin. Alam niyo namang konti lang ang mga tauhan ko. Pero sumagot sila. Papayag ba kami na tratuhin niyang parang prostitute ang kapatid namin?